Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ng umaga. Hapon sa inyong lahat. Okay, magandang tanghali at magandang gabi. Kamusta na kayo? At magulo pa rin ang Pilipinas. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome to Pinoy Survivor. Please like, share, subscribe. Sa mga bago natin subscriber, maraming salamat sa inyong subscribe. Check out the playlist. Merong tungkol sa buhay kadete, PMA, kung gusto nyo malaman. Kung may anak kayo na gustong pumasok sa PMA, okay lang. O apo, no? Pero ngayon wala nang hising. Konti na lang. Hindi, wala na. Wala na raw eh. May nakausap ako, wala na raw. Medyo madali na. Ang focus ngayon is academics. Tapos, meron buhay military. Not much. Iba, hindi ko may kwento eh. Nung nasa Intel ako, hindi ko may kwento yun eh. Kasi ang tawag doon, Terminator eh. So, baka wala na mag-subscribe sa akin. Matakot eh. Ano ko yan, very kind. So, may buhay, private citizen, farmer, karaniwan farmer. Kaya ngayon, panay farming lang gusto kong mapag-usapan, tsaka na muna yung ibang mga ek-ek natin na mga issues. Magbablog ulit ako tungkol doon, pero ngayon ang gusto kong pag-usapan, pampalamig ng ulo, pampagana. Share ko sa inyo yung magiging project ko sa farm. Marami-raming tatrabahuin kasi napabayaan nga. So, I just want to document everything so that yung interesado, you can do it and improve on what I am doing. You learn from my successes, you learn from my failures. You become a better farmer, no? I have to document it so that siya. But bago ko siya explain ng todo as the weeks and months will go by, probably it'll take around mga 9 months, no? To almost complete siguro. Not really complete to almost complete. Kasi it's 2 to 3 years na in the making, pero bulk magagawa ko sa in 9 months time, starting this month. Hinahintay ko lang matapos yung ghost month eh. Okay. Naniniwala So please comment lang kayo, like and share, subscribe. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching, thank you for the support. Okay, start. Yung farm, just to give you an example, yan yung minana namin na nakita namin na ganyan na. Okay, you can just imagine yung dami ng mga nung matatangkad na puno. Lansones yan eh. It's a Lansones farm na uso pa nung araw tinatanim lang, and then may lilim kasi, kaya tangkad lang siya ng tangkad. Yung malilim pa yan noon eh, tinanggal lang namin, panay mahogany. Tapos yung iba dyan, nagtubuan na, napabayaan nga, iba tumubo na rin yung mga seedlings eh, no? So ganyan basically yung And then, nung tinanggal namin yung yung parang, tawag doon, mga shade trees, tinanggal namin kasi sobrang kapal. Pag pumasok ko dyan, maliligaw ka eh. So, with the idea also na ang Lansones, which is marker ko. This one, ito yung Lansones, kailangan ng shade tree talaga. Ganon din ang mangosteen, ganon din ang durian, pati rambutan ganon din, no? Kailangan ng shade to thrive. So, nag-isip ako doon sa Lansones, bakit ang tatangkad, bakit di nalang pababayan? So magtanim ka ng grafted. Yun yung nagraran sa isip. Kaya na cross sa mind ko si Cabernet Edition. I had a blog about it eh.
Tapos nun, yung earlier vlogs, no? Mas detalyado yon. So, ganyan itsura. In-inspire ko yan. Pinakita sa akin yung picture na yan. Natuwa ako. Tapos sabi ko, sige, ganyan din ako. Balang araw, magpapapicture din ako. Mas mababa nga. Oo nga, no? Hanip ka baba. Sabi ko ganun eh. And anyway, Longkong Lanzones, I found out will be able to anong tawag doon, survive in a 70% sunlight setting, no? 70%. Hindi kagaya ng ibang variety, yung Duko, yung Davao ba, 50%. So may shade talagang kailangan. Yung Longkong mga 70% daw. Kaya mas ano siya, mas sturdy siya, mas resilient siya sa mainit na environment. Kaya saktong-sakto yan, mababa na, tapos seedless, tapos nun latexless. Tapos na ano pa, kahit nakabilad, okay lang. Mamumunga pa rin. So, work in progress, ilang taon na yan. Nagtanim ako ng 2012. So, ito taken mga 2015 to 2016, no? 3 to 4 years old, thereabouts yung mga lanzones kasi tama lang naman, ganyan naman yung growth. So, ito na yan, ano? 3. 4 pala. Iba, hindi kita eh. So, yan lang nakita sa angle na yan. So, kitang-kita mo, ninyo, yung diferensya, yung taas nito, at saka yung pandakekok na to, no? So, yun yung lamang. Ay 2015, 2016. Tapos ito, kita nyo itong isa na to, na story niyan. Ganyan din kataas yan eh. Isa ng mga tauhan, isa ng taga doon sa baryo, sabi, "Sir, kung pwede daw, putulin na lang lahat nila yan, uulingin." Yun lang Sony. Sabi ko, wala kay karespeto sa puno. Uy, uulingin nyo yan eh. May 20 taon na yan. Tapos hindi nyo naman sir mapakinabangan yan kasi nagtanim na kayo ng mga gantong lungkong, maliit. Sabi ko, hindi, lilim yan. Kahit hindi na magbunga yan, maglilim yan, sabi ko. Para matirik man yung araw, mga between 11 to 2, it will serve as shade. Kasi generally, yung buong area, may maganyan, no? So, ang kulit, and tapos PR. Sabi ko, sige, payag ako 30 lang. Pero, magtira kayo ng mga 5 foot to 6 foot na trunk, no? Ba't hindi pa sagarin, sir? Mauntog ka pa ron, mababangga ka pa. Kaya nga gusto kong pabatain, putulin nyo. So, ayun nangyari, pinutol dito. Ayan, kita nyo, no? Pinutol dyan. And then, nagsangahan. Bilin ako doon sa tao, kay Roldan. Magsasangahan yan. Ngayon, pumili ka lang ng 2, 3, gano'n, na mga usbong, water sprout ang tawag, no? Tapos nun, yun, patutuloy natin, and then, i-anuhin natin, kakapunin din natin ang kakapunin, ipuprune din natin. So, hindi ko na nagawa yun eh, napabayaan na, yun yung nangyari. So, ito, kung titignan yung diferensya ng naputol, no? Na in a way masabi mo na prune, ayan, no, tingnan mo, ang layo ito na control, no? Kasi the tree brings up the nutrients all the way up dun sa tuktok kasi nandun concentrated yung energy niya. Putulin mo yan, tapos may tumubo na, ayan, 3 pa nga yan, nahati ngayon. Imbis na doon pumanik sa isang concentrated na area doon sa tuktok, nandun yung pinaka dominant na na sanga ng puno, yung sa trunk, no, yung tuktok. Dito nahati, naging 3. So from the roots, papanig dyan sa trunk na yan, parang highway, may kaliwa, may diretso, may kanan. So kaya ganyan lang siya. So nice to know, no? Nice to know. So, pagka maraming sanga, yun yung isang principle doon, pagka maraming sanga, yung energy na nakukuha ng puno hinahati doon sa mga bida na sanga, mga primary na sanga. Okay? So, nagtanim ako, low density plantation, meaning,
sinunod ko yung distansya, thereabouts. Sabi kasi ni Cabernet Dison, 8x8 ang magandang distansya para di daw masikip. Planted August to October. Dapat kung magtatanim kayo, mga June, maulan na. June is the best. Kasi yung akin, August to October, patapos na yung rainy season. Kaya pagpasok ng summer, problemado pa ako na buhayin kasi hindi pa masyadong nagdadahon. Okay? So, kung magpapatanim kayo ng any variety, any tree, maganda June. Preparing na kayo ng mga butas nyo by May, unang ulan na May, pagka nagsunod-sunod na yung ulan, ayan, last week of May, first week of June, tanim na kayo. Tuloy-tuloy na yon, libre na yung dilig. So, magbabasa na yung lupa. Ang recommended distance niya, 8x8 meters. Ako, ang tinanim ko, 6x6. Ang sa 8x8, ang papasok lang is 144 trees per hectare. Or 432 for the 3 hectares na farm, no? Yun na area namin. 3 hektarya. So, matigas ang ulo ko, tinanim ko 6x6 kasi sabi ko, para sulit naman. 6x6, tas nagsusukat ako, 6 na metro. Malaki-laki yun, 6 na metro. Kasi kung ang pader nga 3 metro ng 3 metro yung so dalawang segment ng pader, ganun kalayo. Sabi ko malayo na yun. 6 na metro times 3, 18 feet, mga thereabouts 20 feet. 1 meter is 3.28 feet times 6. So 18 plus, mga 19 pa nga, no? So yon. Pinatanim ko sa mga tao 256 trees per hectare or dapat 750. Bumili ko ng 800, napamigay ko yung 100, PRPR, pinamigay ko yung 100, tapos natira 700. Naitanim lahat yan. At nabuhay 650. Okay. So kung titignan nyo, maganda naman yung mga condition ng mga tinanim, di ba? Maganda naman. Saan ba yung dati? Maganda rin to, di ba? Cute. Malusog. Pinili ko isa-isa yan Meron ding may dagdag. Ang binayaran ko dyan 300 per tree. Pero hindi nyo kailangan talaga simula ng malaki. Yun yung natutunan ko. Isang mistake namin yun. Malaki kagad yung expense. Pero iniisip kasi namin na malakihan yan, punuin kagad Pero if given the same time, it would have been better na kahit lang, mga 100 puno lang, imbis na 700. Mga ganun. O kahit 50 puno lang. Kayo, mas maganda magtanim kayo ng mga 20 na puno, 50 puno. That's a good start na. As you will learn later on when I make more vlogs. So, lang kayo, subscribe lang kayo. O just keep on watching. 700 trees. So, yan? Ba't ko binulugan? Kasi kinapon namin. Yung mga ganyan na mga sanga, yan ako Isa namin ko, excuse me. Okay. Yung mga ganyan na sanga, inaano namin, pinapakapon ko yung large ko nga. Ayan. So, yun yung mga usbong no? So, putulin mo lang yan para magsangahan siya ulit. Pero every 1.5 foot, yun yung 1.5 foot, that's 18 inches to 20 inches. Mga ganon. 24 inches, ganon. 18 to 20 is good enough na distance, no? Para yung mga isasanga, tama lang yung level ng distansya nila sa kabilang sanga. Okay? Nagalaw. So, meron pa? Double rootstock yan, no? Tingnan nyo. Double rootstock. Silipin natin yung ibaba.
Kaya kung titignan nyo, look at the cursor. Ayan, 2 ugat ang pinanggalingan. Ang sabi sa akin ng rootstock is hollow variety. Na mapait daw yun hindi ganun maasim ba. Pero very resilient, very sturdy na mga lansones kasi hindi basa-basa nakakasakit and all that. So, kung titignan niyo yung point of union, ito na, dito, yung point of grafting, no? Dito sa parte na to. Kaya yung dalawa, pinagduktong doon sa lungkong talaga. So, itong bago nato na sumasanga nato, lungkong yan. Kasi nasa above the grafting point. Okay. So, yun, maganda yung puno. Kaso mamamatay, no? Puputulin lang ng mga tao. Mali talaga So, huwag niyong papaubaya sa mga tao. Dapat kayo mismo personal ang nandoon. Ako may excuse lang ako na naatake ko Okay, so nagtanim. Ano meron ito? Ayan, nagtanim. Kita niyo yung mga tuktok. Ito. Maano pa rin. Ayan, maganda yung tuktok. Ito pa. Ayun pa doon. Puputulin dapat yan. Ito, sasanga na ito. Ayan, So, pagka hinayaan yan, lalago na yan. Ganon din to. So, eventually, pagka malit pala yung puno, makikita mo na yung magiging korte niya paglaki. Ayan, makikita mo na. Imagine mo lumaki yan. Makikita mo na meron siyang dito, meron doon, meron dito. Ang mali is hindi matrain yung puno. Okay, marami pang matututunan at marami pang nag-improve yung science, So, ganun lang. Now, ang noon, at that time, imbis na paano ko yung mga damo, patanggal yung mga damo, ang ginawa ko, pinataniman ko ng kamote. Bumili ko ng sako na kamote, isang sako na iba-ibang klase. O ilang kilo, mga 20 siguro, 50 kilo, ganon. Yung maliliit, yung tersyera, na nakikita nyo maliit sa palengke. Mura pa ng kamote. Tapos pinapunla ko, yung pinatanim ko in an area na mababantayan. Nung umusbong, pinatanim ko ng pinatanim. So, yun. May idea na ako na regenerative farming. That is not removing yung soil cover. Because dun sa ilalim niyan, nandyan yung mga microorganisms. Tandaan nyo yan. May mga microorganisms, just like in the forest, walang human intervention, walang fertilizer, pero nagtatribe yung forest. No? Yan, mahalaga yon. So, yung sinabi ko sa ibang vlogs, the plant, the tree, the crop will survive under forest conditions because ang nasa forest is sunlight, nag-uunahan yung mga puno, moisture, yung lupa, basa kasi hindi nga natutuyo dahil sa merong forest cover at merong sa ibaba, merong forest floor cover na nandun sa ilalim ng mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, mga dumi ng mga hayop sa itaas, yung mga unggoy, di ba? Doon kumakain yung droppings, doon na bumababa, halo-halo na yon. Tuwan-tuwa yung mga iba-ibang klaseng hayop sa ecosystem, yung maliliit na insekto na siyang nagpo-proseso. Mga bulati pa, meron, may mga fungi, algae, mga ganun ba, mushroom, Yun ang mga nagde-decompose nung mga natutuyong mga bagay. Kaya alam niyo naman yun, May alam niyo kung paano mag-vermicast, alam niyo yung paano mag-segregate ng basura and then binubulok niyo para maging compost yung inyong basura. The same principle sa forest. Ganoon na nangyayari sa forest floor. Okay. So, pagka tinanggal mo yung forest cover and then eventually tatanggalin pa yung mga damo sa ilalim, wala, matutuyo. And then yung scorching sun, mamamatay yung papatayin yung mga nasa ilalim. So, ito is creating a habitat instead of replacing instead of removing yung damo na mga agaw, ang lang doon premise, why not put kamote na
iibabaw doon sa damo, and then papatayin niya, papalitan niya yung damo, siya yung pinakadamo, pero mapag-aanihan mo. Okay, cash crop nga eh. Oh, so nagtanim kami in the previous vlogs, nandun yung detalye, saging at saka papaya. Ayun na, saging papaya. Okay. Para meron kaming pagkakakitaan to sustain the farm. May mga taong gumagawa dyan eh. So, sa background, tignan ninyo yung ito, tignan nyo, daming Tagalog yan na lansones, di ba? Noon, inisip ko, i-convert yan. I-convert. Mag-grafting ba ng lungkong pagka lumaki na yung lungkong. Pero hindi ko na nagawa. Ang gagawin ko ngayon, itong na ito. So, next, lumaki lang yung, yung mga papaya. Nasa ilalim niya yung lungkong. Excuse me, hindi natin makita. Ayun yung yung kubo. Yung ang daming Tagalog. Ang daming Tagalog na lansones. Para dire-diretso lang ang tubo, It would be nice na ma-convert lahat yan. Hindi, putulin ba? Or hayaan na lang siya, i-convert yung ibaba niyan. I'll try to do it sa one of these days. So, yan lang. Yeah, okay. Tulinan ko ha. Okay. So, yan namunga. Maraming bunga. Tapos natuklasan ko kung paano pa bungayin ng marami para mamulak ng marami. Kung titignan nyo itong itong portion na to. 3 tangka yan, di ba? 3. Naanihan pa yan ha. Naanihan pa. Doon ko naranasan na namumulaklak pala ang papaya ng ng 18 per cluster, 18 flowers per cluster. Nung una, tuwan-tuwa na ako, may isa. Tapos isa, merong 2 na kakabit, left and right, Bali 3 lang siya sa isang cluster. Tapos nag-fertilizer kami, nagiging 6. Pero nung ginawa ko yung yung sistema ko, ayan, naging 18 per cluster. Tumuloy nga lang diyan yung 6, masaya na ako kasi bebenta namin yung yung 5, and then yung isa patutuloy namin na table papaya, table fruit. Yung iba pang pickles, pang gulay, mga ganun ba. Bebenta mo 1/2 kilo, 1/2 kilo lang, 1/4 and 1/2 kilo. Minsan 1 kilo yung mga pampikals, atsara, So ayun. Ako nga, that was 10 years ago. Okay. Panakot. Gonzales. Hindi pa ako kalbo. So ayan, maraming bunga, Okay. So nung natake ko dahil sa 2014, So, yung papaya lasted ng 20 hanggang lang to, 2 taon lang yan. Sinimulan ko ng 2012, 2013, 2014, naatake ko, and then nawala na. So, yun. Bira na rin ang pumunta. So, after that, wala na yung mga papaya. Nagpapadala na ng picture yung tao ko. Ayan, tumubo naman, nabuhay naman yung lungkong. Tapos, lumaki naman pala. Although, natabas yung 100 plus o 200 plus, natabas niya ng mga tao rin. Yung nanghihingi ng Tagalog na papaya, Tagalog na lungkong, na lansones na gagawing panggatong. Yung mga anak niya, tsaka siya nagtabas, binilinan ko na maglagay ng, sabi ko kay Roldan, sabihin mo, maglagay ng staking kayo ng kawayan kasi nababalutan na ng damo para makita, para malinaw, hindi matatabas yung Sir, marunong. Ang ibang mga taga rito, marunong talaga magatingin ng lansones. Siguraduhin mo ha. Ngayon, tas meme, tumawag sa akin. Sir, wag na natin kukunin yung mga yun. Walang niya, kasalanan ko pa. Walang niya. Sabi ko, walang niya ka eh. Ikaw ang kumuha niyang mga yan eh. Sabi ko, ikaw na yan. Ako, nandito sa Baguio eh. Walang niya. Natabas nga, 650 yung nabuhay. Tapos tinabas yung 200 plus. Sama ng loob ko nun. Grabe.
binili mo, tapos tatabasin na ng tao. Awa ng Diyos, nandiyan pa yung tao. Walang papalit eh. So, nagbilin pa rin ako. Kikita mo ngayon na dahil sa wala ako, yan yung nangyari. Yung iba, masasabi, yan puno, daming sanga, no? Ayan, lumago, di ba? No, mga 2018. So, ayan, in passing lang, may mga sanga-sanga kasi pinipingas nga eh, no? Ayan, healthy naman, looks like. Pero, tumatangkad na siya. Okay. Hindi na makontrol. Mga 14-footer na yan. Yung mga ganyan. 14 feet na. Ito, Tagalog to. Tagalog yan. Okay. So, daming problema. Sa totoo lang yung iba sa inyo, makikita nyo, ay, okay sir, ang ganda. Sa totoo lang ako, ang sama ng loob ko, ang daming sakit sa ulo nito. Kasi, dami mong ipupruning. You have to prune the papaya, the longkong lansones. You have to prune it para mamunga na maganda. Prepare it for next year. Okay. So, ayan. Dumami, di ba? Dumami sanga, lumaki, nabuhay, and then namunga. Yan na, in passing. I'll be vlogging more and more about yung mga activities para may makapulutan kayo, no? Hindi lang panay politika at panay mga EDCA na yan, mga WPS na yan. Nakaka-stress na rin, kaya muna ako, magtrabaho muna ako. So, ayun pa rin yung double rootstock, kung titignan natin, ayun pa rin, ayun, di ba? Tapos ayun yung junction. So ito, safe to, talagang pa rin to, original pa rin na longkong. Ang dyan, you have to cut it down, yung iba. You have to remove the branches. Masyadong marami na na kaya hindi makakabulaklak ng marami yan pagka ganon. So, lalo itong isa na ito, dami, makapal masyado yung sanga. Tapos ito, hindi na naarawan, kaya ganyan ang nag-iitsura. Namamatay yung ito, kulang na sa araw kasi natatakpan na sa itaas. Ayan yung main trunk, yan yung central. So, I'll show you how I'm going to go about it. I may be wrong, pero mas maganda rin mag-research kayo kung paano sa tingin nyo. Basta ang bottom line dyan, ikaw ang magde-decide kayo. Kung may sarili kayong farm, kayo magde-decide. Maganda yan kasi I will have to decide on the fate of so many trees. 300 plus yun 383 yata no? So, I will do the actual count, malalaman ko na once and for all. Kasi hindi na ako masagot ngayon, ilang puno pa yung natitira. Yung huling bilang ko, last June, nasa 305 o 6, no? 306, pero hindi pa namin napuntahan daw yung iba. So, sige, bibilangin ko ngayon. Ultimo, bawat isa bibilangin, malalaman. Because I will number the trees. So, ayan. Lumaki. Ayun pa rin yung double rootstock, kaya nakakatuwa Ano ba ang ng double rootstock? Sabi, mas matulin daw, mas makapit, tapos mas matulin lumaki, at mas matulin bumunga. In fact, 2018 namunga na yan Had it been na nagpupruning kami taon-taon, napormahan yan, mas maganda yan. Pero it's not late. Pero makakadiskarte pa rin ng maayos. Panoorin nyo yung gagawin ko. So, okay. Cute na rin tignan. Happy na rin ako. At merong pagsisimulan. Ito, may question ako dito na kung titignan nyo. I have to check Isa yan sa checking ko Tignan nyo. Nasaan yung grafting point, no? Mukhang ito galing sa rootstock. So, ibig sabihin ito, kung ano man yung variety ng rootstock na ginamit, baka hindi yan konektado dito sa longkong. So, isa yan sa titignan ko kada puno.
Kung ano yung tumubo na within that grafting point stays, no? Until I decide to prune them. Pero yung makita ko na tumubo below the grafting point, and which means dun siya sa rootstock tumubo o dun sa mismong ugat, naging ano lang to dati, water sprout na napabayaan kasi hindi napupuntahan, hindi tinitignan. Ayan na, tumubo siya ng malaki. Nakala mo ngayon, lungkong din, pretending to be lungkong. Yan ang di naintindihan ng tao eh. So, puputulin ko yan outright pagka ganon. And then, wala, sisigan lang yan. Hindi mo kabisado kung anong ano yan eh, variety. Lungkong ka lang. Pagka binebenta mo sa buyer lungkong, tapos mahaluan ng mga ibang variety, pangit. Lugi naman yung taong bibili. So, okay. Ayan. Ganda naman. Maganda yan, no? Ang daming tatabasin. Ang daming tatabasin. Hindi mo alam yung structure ng puno, eh, no? So, wow. Pero maganda. Okay na rin. Happy na rin ako. Yung kalaksatibuhan ng pangyayari, snappy pa rin ang mangyayari. It's how you handle things, no? Ladies and gentlemen, it's how you handle things. It is your farm. You make the best out of it. Kung ano yung mga mali, ituwid mo. Diskarte lang talaga. Example ito, tignan nyo yung sanga niyan. Close up natin. No? Nanyo, dami ng sanga na yan. No? Meron pa bang yan? No? Tignan nyo yan, daming tatabasin dyan. No? Tapos mamimili ako. Yan ang ano eh. Sa bawat puno, dedesisyonan kung ano yung matitira. No? Kung ano yung ititira. Ayan, no? Tignan nyo yan. At least pronounce mo kagad yung ano, yung central leader na ika nga kaso sumangi. Sumangi. Ngayon, problemado ko ngayon alin yung ititira mo, no? Tapos ito, dire-diretso naman itong mga to. Diyan naman manggagaling ng bunga. Yun yung ano ko eh. Paramihan lang sanga, sinasabi ko dati. Pero hindi porke marami sanga, i-retain mo sanga. Kasi sa dami na sanga, na tatakpan yung ibang parte ng puno, so hindi rin magbubunga at nagkakaroon ng kompetensya. So kinakailangan tabasin talaga. Okay, so mamimili ako. Bawat puno, magde-decide ako which stem will continue to grow and which stems will be taken out. Okay na. Ano ba yun? Ayun din. Enlarge lang. Okay, dami. Tapos may mga sakit na iba. Okay? O yung, ito na ngayon yan. Ngayon na. Yung mga 2020s na to. 2023 na to. 2022, ganon. Lumaki na, no? Sakit ng ulo. Tignan nyo to. Sakit ng ulo ko dito. I have to decide which one of these will remain. Magkadikit na yan eh. Ito panda, dalawa na to. Mawawala yung isa dyan. Tapos nun ito, baka mawala itong buo na to eh. O mamimili ako. Tapos ito, baka ma-retain. Pero mapuputol ito. Ang daming gagawin talaga. I have to do it na matapos yan by November, December. Para ready na siya for next year's na bunga. Diyan lahat manggagaling ang bunga kung tutusin. Diyan lahat. Okay. So maraming desisyon. Ayan, close up oh. Tingnan nyo yung dami nung tatanggalin ano. Para mabuksan to oh. Kasi lilim. Tsaka crossing na yung ano. Ito, kunyari, itong sanga na to. Nag-ano na doon. Nag-overlap ito. Nag-overlap din doon. O ito, itong dalawa na to. Mag-overlap. Pagka umahangin, may bagyo. Magkaano yan. Magsusugatan yan. Makakapasok ngayon yung virus. Magkakasakit yung puno. Hanggang sa buong puno, maapektuhan. Creeping inside yung ano, yung virus, yung sakit, yung bacteria. So, kailangan magbawas talaga para free yung ano, yung puno na makakuha ng sunlight pa rin. So, maraming ano. Makita niyo sa ano, actual. Ayan, daming tatanggalin dito. O, itong isang buo na to, tanggal eh. Pupuno tatanggalin na to. Okay. Baka nga hanggang dito, ito. Mula dito. Kita nyo ang cursor? Ito. Punta dito. Ayan, oh. Tanggal na yan, buo. Yung buo na yan. Para ito matitira. Namumunga eh.
Mumunga rin naman yun, ano. Anyway, mas maganda makita yung actual. Ayan, close up. Okay. Sakit sa ulo talaga na nangyari. Yan yung kapabayaan eh. Okay. Kasi 2014 nung naatake ako, so nagre-recuperate ako, doon din nangyari yung kay kay Cadet Jack Arcadio, yung nasa vlog, yung ayun, doon nangyari. So buong 2014 yun, medyo nag-hibernate ako after that. Kasi very stressful sa akin yun eh. 2015, anong ginawa ko? Wala lang, nagpapalakas. 2016, November of 2016, I started yung dragon fruit farm sa La Union. And then 2017, nandiyan na yung dragon fruit farm, mamumunga na siya ng Mayo. Namumulaklak na eh. Then I took on the GM job sa isang resort. Kaya hindi mapahindian yung ng kapwa PMAyer. Inimbita ako, pumayag ako. Sabi ko, 1 year hanggang 2 years bigay ko sa inyo. Kung may problema, ayusin ko. Troubleshoot. Tapos doon ako, bitaw ako doon sa farm. Wala namang masikaso. And then, nung umalis din ako doon sa resort, 7 months lang ako ron. Nang 2018, inasikaso ko yung farm sa La Union, yung dragon fruit, kasi nga napabayaan eh. Yun ang mas kailangan ng atensyon. Stay ako doon hanggang 2019, 2020, na COVID na, nandun pa rin ako. Ito pinabayaan ko. So you can just see. Pero namumunga na yan ang 2018, namumunga na yan. Nag-start na mamunga na yung 20 puno, 20 puno. Tapos tuloy-tuloy na namunga na iba. Thereafter, wala na ako, hindi na pumupunta. So lately, pumunta ako. Kaya nga So balik tayo, what is next? No, what is next? Ang una mangyari, papakita ko sa inyo rin, bibideo ko lahat, gagamutin yung mga may sakit. Kasi may sakit na nga, hindi pa ginamot eh. Yun yung problema eh. Naghihintay pa nung yung tao kung ano pang gagawin. So, naghintay ng kasama ba? So, you have to do it yourself. Ganun ang mangyari. And hindi ko naman pwedeng iutos sa iba. Gagastos ka lang and then haphazard pa yung trabaho. That's why I'm going to do it myself. Ako lang mismo. Kung hindi kaya kaming dalawa ni Roldan. Para talagang well supervised. And then isprayan. Papakita ko rin sa inyo kung paano ko gagamutin yan. Example, yan, daming sakit na yan eh. Bakit pinabayaan to? Ba't tumabot sa ganyang kondisyon? Pinabayaan, diba? Ginalis. Tao man, pagkahita mo yan, ay nako, kung ikaw babae, ganyan yung hita mo, hindi ka na liligawan. Kung ikaw lalaki, hindi ka na liligaw, hindi ka na mandidiri sa iyo yung yung babae, joke. Pero tingnan mo, kahit paano walang alaga, may namulaklap pa, So, tandaan ninyo, yung lansones namumunga sa sanga. Okay, yan, malinaw, sa sanga. Ayan. Sa sanga. Trunk pa nga yan eh. Basta doon sa sanga namumunga. Okay. Ayan. Ayan, And then clustering. Pagka maganda yung yung pundasyon niya, clustering. Hindi yan mamumunga ng may galis. May galis kasi, ayan, tignan nyo, wala namang galis doon eh. Okay. So, ayan, tandaan. Lansones sa sanga. Mangga sa dulo, sa mga dahon. Okay. Very important yan, Because you have to limit the stems that you will be pruning. Because baka yung puprun mo, sayang, mamumunga rin pala. Sayang. So, you have to gradually prune it. Or you have to decide na, sige na nga, pikit mata, prune ko na, i-correct ko na. Kaya, tindi ng decision ko doon eh.
300 puno, mahigit ang didesisyonan ko doon kung bawat isa, and then ng 300 ng Tagalog na lansones ang didesisyonan ko rin. So ayan, sa sanga. Grabe ang galis nito, no? Nakakatakot, nakakaano dyan. Kung ikaw yung may ganitong braso, kaya kakayasin yan isa-isa. Okay. Pero yun nga, namumunga. Yan ang proof sa sanga namumunga. Hindi sa dulo ng dahon, no? Okay. So, more. Ayan, yung galis din. Ayun na naman, sa sanga, sa balat, sa bark, no? Ayun din, So, kung malinis lahat yan, at na-maintain, chances are, pwedeng magbunga. So, that's one. Na kailangan malinis lahat yan. Ganito ang itsura. Ganyan. Malinis. No? So, that's one challenge. Ma-scrape off mo yan, matanggal mo yung uod, ma-expose mo, and then ma-treat mo ng organic na remedy, and then ma-maintain mo on a monthly basis until mag-flower na. Pagka nag-flower yan, lusot na yan, and then continuous na maintenance na yan. Ayan nga, grabing galis yan. Tignan nyo ito, cluster. Pagka ganyan, tatlo, 1 kilo. 3 tangkay ba? Kasi pagka nagtuloy ito, pagka tama na naman yung trabaho, tama yung diskarte, yung 3 na yan, pagka nagtuloy, yan, 1 kilo na yan, tapos ito, 1 pang kilo to, no? Ito dapat, yan, ganyang usbong na yan, pinuputol na lang yan. Hindi na patutuloy kasi kukuha pa ng nutrients eh. Ayun nga mali sa mga management, no? Nag-aagaw kayo ng sustansya ba. Ito rin, galis. So, okay, enough of the galis. So, cure diseased infected trees after harvesting. Prune the lungkong to form. Gagawa na ng sa desired na structural lateral branches, yung desired height, desired na lapad, distances, ganon. Remember, yung tinanim namin 700, di ba? And now I have about almost 400, mga 383. If the number is right, almost 400, no? And then, yun lang. That's why I'm thinking of changing it, no? So, ano yun, pinag-usapan natin? Prune the lungkong to form. So, ayan. 3 systems mo. Central leader, ito yun. And then, modified central, and then open base. May kanya-kanya, makita lang. Central leader, puno siya, Christmas tree. Tatangkat lang siya. May main na trunk. Sanga lang siya ng sanga. Nagpuprune ka. So, in his lifetime, ganyan lang siya. Ganyan nature ng puno. Tatangkat, sasanga. And mahirap anihan yung ganyan. Kailangan mo magdanan. Delikado. Ayoko ng ganyan ng puno. So, scratch na yan. Ito, open center. Mula doon sa pagkabata, puputulin mo, and then tutubo siya, sanga-sanga, pipili ka ngayon ng magiging, scaffold, no? Mga sanga. Yan ang pipiliin mo. Ito example. Tinanggal yung pinaka-trunk, pinutol at a certain height. Ito ngayon, yung sinasabi ko kanina, di ba? Yung puno, all its energy papunta doon sa pinakatuktok. Pinutol mo, pupunta ngayon, distributed yung energy dito sa mga sanga. Kaya yan yung magiging mga dominant na mga, sanga. Keeping the tree low. And then, dahil sa open yan, walang shade dito, papasok yung araw. Yun yung advantage ng open center. Which I like, no? Open center. Ang objective is bumaba yung puno, bumaba siya to the point na hindi na kinakailangan hagdanan para umani. Kahit yung mga bisita o kaya yung aani o kaya yung asawa ko aani, wala at kamag-anak, abutin nila, tuwan-tuwa sila. Experience yon, di ba? Novelty, anihin mo. So, keep it low. So, paramihan pa rin ang branches. And then, manage it in such a way na hindi sila magkaka-criss-cross o kaya magkaroon ng mag-shade over each other. So, pagka malaki, ganyan itsura. Modified central leader naman, yung nasa gitna kanina na pruning system, meron din main trunk.
pero pinuputol mo siya, pero iba na magiging main trunk. And then puputulin mo rin, iba na naman. So ganon. It is just delaying yung pagtangkad ng puno, but you still have a main trunk. So virtually ano siya, parang gitna siya ng open center at saka nung ng central leader, no. Maganda rin 'yan. So yung pagpunta ko doon, ganyan ang mangyayari. Ito naman espalier pruning, no. Espalier, yun yung tamang pronunciation nila, espalier. Tapos sa iba espalier, iba pa nga yan, espalier. Espalier. So yun yung maganda yan. I took interest to this. Gagawin ko to dado sa driveway. I'll vlog about it. Okay. So just so that you will know, noon ang puno walang ungrafted, galing sa buto from 1600 to 1800. Kaya yung orchard wala parang sungki-sungki. And then 1801 to 1880 napipili na yung variety grafted to a rootstock na napili rin na compatible. And then namamani siya sa may symmetry na, no? Yung orchard may orchard with geometry and tall trunks, no? Hindi na nga tall mataas yung trunks. Okay, para nakakadaan yung mga tao, no? 1881 to 1945, ganun pa rin, variety is a variety tree, yung pinakamaganda, grafted onto seedling rootstock, tree low-headed and with open bowl or center leader style. Mamimili ka kung central leader o kaya open center. Maganda pa rin. 1946 to present. Ito, this got my attention. Variety tree grafted onto dwarfing rootstock. So, yan yung meron ako ngayon. And then, yung orchard with geometry, short trees, light and spacing. This got my interest. High density farming. Okay. So, ang isa pang dapat gawin, tabi mo na muna yung high density farming. Number 3 is marcot or air layer unwanted stems. Dahil sa maraming sanga at maraming I have to marcot or air layer. Bakit? Kasi kung puputulin ko yung mga sanga at itatapon, sayang. Kaya might as well, gusto kong dumami, high density farming, puputulin ko yung mga sanga after mapaugat ko yung mga sanga. I'm gonna vlog about it. Okay. So ayan, ganun lang, kapak-simple. When I was 10 years old, nasubukan kong gawin yan sa puno ng bayabas, makopa at chiko. 10 years old ako. Imagine, after half a century, 50 years, 5 dekada, gagawin ko ulit. Baka hindi ko mapaugat. Baka hindi ko mapaugat. But can you just imagine, isipin nyo yung pinakita ko sa inyong mga lansones kanina, yung mga lungkong. Yung dami ng ugat na yon, ang dami ng sanga na yon. If I will be able to get 5 out of each tree, sa 300 na lang, that's 1,500. New trees na may sanga na 1 year old may get o 2 year old na yung mga sanga, mamumunga yon after 6 months. That's the beauty of it. Kahit tatanga-tanga kami noon, nakokorek din, gaganda pa. Hopefully magawa. Makatrabaho to ganito. Pero I was thinking 100 a day na ganyan, properly done, na para kang makina, robot. Paugatin mo, no? Properly done. It can be done sa tingin ko. 100 a day. Thereabout 50 to 100 ng kamo. So makakakuha 1,000, that's good enough. And then you have mga 1,000 na if maganda yung tirada, mamumulaklak, magbubunga ngayon by next May. Kasi by now, by the time na matanim yan sa December, decision node kung dadaan pa sa nursery o hindi na. From the cutting, may ugat na,
na kunyari after 45 days to 60 days may ugat na, from the time na ginawa yan, diretso na siya sa hukay. Rainy season pa naman. So, walang problema. Kasi by the time na, kung magagawa ko yan ng September, I'm just thinking aloud guys September, October, so ililipat ko na yan starting November, December, which is the right time for pruning. No? The right time for pruning. Pasok pa rin dun sa pruning. So, yun yung hinahabol ko schedule. Pasangahin ko siya ng pasangahin yung mga unwanted na sanga na kinakailangan, wala ka, reject. Okay. Tapos no, nakamarka siya, mamarkahan ko, makikita nyo sa video yun. And then, uugatan, and then, alam ko kung sino ang uunahin doon naman ko kasi mamarkahan lahat yun And then, by 3. And then, boom, pagka nandun ulit, ayun na, puputulin na, diretso, tanim. And then, mabuhay naman siguro yan, may ugat na And papakita ko pa rin sa video kung paano mabuhay. Papakita ko pa rin kung namunga, yun ang maganda ron. And then, mapupruning rin yun, kinakailangan pruning din yun, so kinakailangan after 1 year, meron naman akong 1,000 na mga puno. Depende ko ilan yung magagawa namin ganito. So, imbis na i-prune mo siya, para makuha mo yung structural framework ng puno na gusto mo, height, width, controlled numbers of stems, at saka ang ipapakita ko sa inyo, I will prune to capacity. Yung ilang kilo ang gusto kong maani dun sa puno na yon o sa bawat puno na yan. Dapat ganito ang magiging structure niyan. Give and take 12 na sanga na main. Bawat isang sanga magbigay lang at least ng 10 kilo. That's more than 100 kilos already per tree. So sa 100, that's 10,000 per tree. Kung 150 na farm grade, that's 15,000 per tree. So 10 to 15,000 per tree. Pero kahit kalahati na lang, 50 na lang, kasi bobo ako, hindi okay pa rin sa 1,000 trees. 5M na rin yun, di ba? Pagka sinuswerte ka, pagka tama yung gawa mo, kasi ginagawa yun High density ka Pero kung kunyari yung high density na pinagsasabihan ay mas madami, hindi lang 1,000. Punta ko mamaya yun. So, yan yung mga puputulan. Kitang-kita Baka ito magstay. Lalagyan na lang na spacer siguro. Tas putol. Ang dami. Putol. Ito, magstay ito. Putol yon. Namumunga na yan. Yung mga ganyan. Hanggang ilalim nga, namumunga So, may mapuputol dyan na namumunga na. Yun yung maganda ron. Closer look. Yan, mga bulaklak diba? May mga bulaklak na. So, kunyari, mag-decide na tanggalin itong isang mahaba na to. Mahaba yon na pagkatinanim, mataas na kagad. Then, pupruningin para magsanga. Magsasanga naman sigurado yan. Pagka lakan tinirang papakita ko naman. So, ayan. Iba, okay naman yung forme. Iba, talagang, ito tanggal to Tanggal yan sigurado. Tapos ito, baka isa lang matira. Baka ito, matanggal to. So, you see, dito pa lang sa picture, nakakapag-isip na. How much more kung maiikutan mo yung buong puno? Na makikita nyo, ikutan ko yung buong puno and then tuturo and then mamarkahan. Okay? Ang tanong lang naman kung ano yung mamarkahan ko yung matitira o yung maalis. Baka yung maalis ang mamarkahan ko. Kasi yun yung baka mamaya magkamali na Hindi, kakayurin kasi yung mga sangan papaugatin. Baka yung pwede rin markahan ko yung na lang, yung tatanggalin. Doon mismo kung saan tatanggalin. So marami-rami yan. Ito marami ito no? So this has something to do with the pruning. No? Okay. Wala. Okay. Tapos nun. Next. Convert Tagalog Lanzones to Lungkong. So magagraph. Papakita ko rin sa inyo. Ayan, grafting. Cleft grafting, no? So bahala na kung ano. Kung makapag-try ako sa ilan, kunyari mga 10,
Then pagkabalik ko, makita ko kung buhay na, then I'm doing it right, then sige. Lalahatin ko lahat ng lansones doon na Tagalog. Mga 300 'yon. So, ito susubukan ko 'to. Masyadong mababa 'to. Dapat mga 18 inches from the ground, no. Mangga 'to Nubukan, tinali lang niya. So papasukin pa rin niya ng sakit. Magfi-feel yung ganyan Dapat takpan pa ng protection. Okay, hindi niya binandid So malay natin. Yun. So ito kunyari example yan. Hanapin ko yung puno na yan sa bandang harapan yan aanin ko yan. Papakita ko na lang sa video. So just stand by. So mako-convert siya, and then ang susunod, establish a nursery for the new trees. Kasi makakuha ko ng mga 2,500 na puno na bago, mga bagong ugat, thereabouts na estimate. Pwedeng 3,000 kung sinipag. Palaisipan nga kung gagawin ko pang nursery ng mga 2 buwan bago ko ilipat o diretsuhin ko na ilipat. Doon I will decide. Maybe I will do it sa half. Panigurado, may kalahati na sa nursery. Parang ganun ba? Bahala na. I will decide pagka nandun na. Sigurista lang Ayokong mamaya nilipat namin din mamatay lahat. Pagka nabuhay yung nilipat ng 2 linggo, yun na. Makikita naman yun Tapos, tree markers. Panibago na kasing yan. Marami na. High density na siya, no? Ito, convert to high density plantation. You're talking of 2,500 per hectare. So, probably I'll be able to plant around 7,000 lanzones trees per doon sa farm. And I will blog about it na high density Lungkong Lanzones farm. High density Lanzones farm. First one in the Philippines probably. If not, siguro meron lang hindi nagba-blog about it, meron ng ganyan, pero ako sineshare ko sa inyo. I blog about it, how I'm gonna do it. Okay, so ani muna. Ngayon kakaani lang kahapon Umani na kahapon, wala ako, sayang di ako maabot Nag-alburuto yung aso namin, muntik nang mamatay, nag-emergency. So na-miss out ko yung ani. Papapicture sana ako So kita nyo, after walang alaga, walang pruning, nagbunga ng ganyan. So parang sinasabi ng puno, alagaan mo na ako. Yung scarecrow namin, t-shirt lang wala talaga, yan ang mga failure, di ba? Yung mga mali. Kaya nga sinasabi ko pinapakita ko, sinashare ko sa inyo. Yung tatandaan yung picture kanina, si Cabernet, pinakita, yung rootstock, ayun, mga rootstock niya, ayun. So ayan, ang gagawin. Okay, may karapatan na siguro, papipicture na lang kung next year. So yun yung natin. Papalam ko na lang sa inyo kung ano pa ang development. Okay? So hanggang dito na lang. Ayan, tignan nyo to. Kaya interesado rin ako sa espalier kasi tignan nyo itong sanga na to. Yan yan sanga na yan, It can be done On a natural siya mismo ganyan. Natural yan nangyari. So kung ito binaba mo pang ganyan, kita niyo yung sunod-sunod na bunga. Ang ganda sana yan kung ganyan, di ba? Kung nasa ganyan, Kung ganyan ang gagawin ko sa driveway, may mga lansones din diyan, kanya-kanyang kuha na lang pagka nakabisita. Okay. So malaman kung magagawa. Okay? So hanggang din na lang muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching. God bless everyone. Happy Friday. Bye-bye.